Ako si Lieutenant Franklin B. Corpus, retired, 794241, Infantry Philippine Army, SR Class 129-97. Assign ako, or organic ako ng 1st Scout Ranger Regiment. Ang unang assignment ko is 1st Scout Ranger Battalion, 19 Scout Ranger Company, tsaka 20 Scout Ranger Company before ako na-assign ng LRC. So, nung una, yung sa 3rd LRC is Team Sergeant ako. Then, Platoon Sergeant, hanggang sa nag-First Sergeant ako. Naka 9 or 8 years ako na First Sergeant ng 3rd LRC. Before ako na-assign ng training school ng LRR, yung sa tinatawag namin is SATD. Ang una kong i-share is nung sinunog ng mga MILF rebel yung municipality ng Kauswagan nung year 2000. April 1, 2000 yung meron kaming na-accomplish na isang mission. Nakabase kami noon sa Basilan nung sunugin ng mga MILF rebel yung municipality ng Kauswagan. Pinadala kami sa Lanao del Norte para tumulong doon sa nangyayaring kaguluhan doon. Okay, that time, ano yung unit mo? Ano yung designation? Sa assign ako noon sa 19 Scout Ranger Company. Ang company commander ko noon is si Lieutenant Cordoba. Richard Clifford Cordoba. So, after noon, nung mga pinadala kayo? So, nung pinadala kami, ang unang binagsakan namin is doon sa municipality ng Kulambugan. Kung baga is naging security kami ng municipality ng Kulambugan kasi yan yung isang binabalak na mga MILF rebel noon na sunugin. Ongoing noon yung combat operation ng Marines kasi area ng Marines yun. Yan yung time na namatay si Lieutenant Javier. Kung di ko nakalimutan yan parang anak ng kasal ni Erap Estrada noon, yung presidente natin. Then, related doon sa pagkabaylor ni Colonel Kerubin, yung operation namin na yan. Okay. So, ang sitwasyon talaga nun is may sinunog na? Sinunog yung municipality ng Kauswagan, kaya kami pinapunta doon para reinforcement ng tropa. Pero may mga civilian tayo, no? O umalis na yung mga tao? Parang pinaalis yung mga civilian doon bago nila sunugin yung munisipyo ng Kauswagan. So, pagdating doon, Master, ano yung naging ba? So, pagdating namin doon sa municipality ng Kulambugan, binigyan kami ng task na mag-conduct kami ng defensive position doon sa likod, adjacent portion ng municipality ng Kulambugan, yung possible approaching ng mga MILF para papunta or i-take over nila yung municipality ng Kulambugan. Lanao del Norte. Lanao del Norte. Tapos? So, nag-conduct kami doon ng ambush position. Di ko na maalala kung ilang araw kami doon na naka-position doon para i-secured yung Kulambugan. Pero alam nyo, nandun pa yung mga kalaban? Andun yung kalabangan noon, Sergeant, kasi kasalukuyan yung giyera. Kita namin palagi yung putok ng kanyon, saka yung mga air support na nire-request yung mga napapa-enkwentro na kalaban. So parang kayo is naka-position lang sa in case na daanan ng mga kalaban? Oo, Sergeant. Habang inaantay namin kung ano yung ibibigay nila sa amin na mission or task. Kasi ang dami na ng tropa noon, yung kaguluhan na yan. So after nun, mga linggo ang nakalipas, pinadala kami doon sa municipality ng Maigo, Lanao del Norte.
So nag-standby kami doon sa may Maigo National High School habang nag-aantay kami ng mga order kung ano yung ibibigay na task namin. So, isang araw yan, nagkaroon kami ng order na i-clear namin yung sinunog nila na detachment doon sa likod ng municipality ng Maigo. Kasi, nung kalakasan ng gear nila doon, meron kasi isang detachment doon na sinunog ng mga kalaban. Ang detachment commander doon is isang ranger. Nung pumunta doon sa amin, yung sa pinag-istayan namin na school is, sabi niya, nagre-request siya ng combat operation doon sa area niya kasi masakit ang loob niya yung sa pagkasunog ng detachment niya. Nung alam niya na ranger ang naka-standby doon, in-approach niya kami. So, nagkaroon kami ng combat operation doon. Na-clear namin yung paligid ng detachment, nag-forward pa kami ng konti ng papuntang west portion, clear doon, standby kami doon or nagkaroon kami ng patrol base doon. Naisip ng company commander namin na si Sir Cordoba na mag-patrol kami sa paligid ng patrol base namin. So ang natas doon is yung team namin, team under Sergeant Salinas, doon ako nabilong. So habang nagpapatrol kami doon sa paligid ng patrol base namin, kasi nag-resupply kami yung that time, nagkaroon kami ng meeting engagement sa kalaban. Mga 200 meters from patrol base. So, nagkaroon kami ng firefight doon. Paano yun? Paano nangyari? So lang putukan. Habang naglalakad kami, nagkabulagaan na may kalaban doon na MI. So, nagkaputukan. Nung nag-withdraw yung kalaban, meron kami nakuha na isang body count. Then, yung tropa, dahil isang team lang kami patrol doon sa paligid, reinforcean kami kagad ng kumpanya. Pero yung kalaban noon is nag-withdraw na. So, nag-uupi kami doon, nakikita namin yung mga kalaban doon na nag-uumpukan sa dalawang bahay doon sa bandang baba kasi nakuha na namin yung pinaka-key position. Nirequestan namin siya ng fire support. So, nakikita nyo sila parang... Oo, sir, yan. Nakikita namin. Estimated nyo lang na... Mga nasa 300 to 400 meters. Okay. So, ang ginagawa namin doon is, yun si Sergeant Galamay kasi may M14 siya na may scope noon. Yan yung ginagamit na pang-snipe sa kanila. Gumaganti rin yung kalaban. Pero pinapapatakan namin siya ng 105. So, malayo-layo na siya? Malayo na yun. Then, nag-order na yung TCP na hindi na namin siya i-clear doon kasi area na ng MILF yun. Parang may kampo na sila doon na malaki. Kaya hindi na kami nag-forward. Ang result ng operation namin yan is nagkaroon kami ng Gold Cross Award. Yun yung isang Gold Cross ko doon. Doon sa Gold Cross? Yes, sir. At least doon sa meeting engagement yun. Sa kabuuang na yun. Kabuuang laban doon sa pag-ano niya yun. Pero marami ding nagbuwis ng buhay doon sa lugar na yun, Master, nung panahon na yun. Hindi lang sa Ranger. Marami, Sergeant, kasi sabi ko kanina, doon namatay yung si Lieutenant Javier, yung anak ng kasal ni President Erap. At saka yung isang team na Ranger na sumakay sa APC, yan yung inambus ng MILF. Nawalop sila o nasunog yung APC, lahat ng Ranger na nandun is kiya lahat. Ganon kalakas yung kalaban dyan noon. Kasi nung mag-forward yung APC, nagpo-forward siya, pinuputokan ng kalaban, then makita ng APC, yung driver ng APC is malakas yung resistance ng kalaban, kaya umikot siya para mag-withdraw. Doon na nila tinira yung sa likod. Kasi iyan yung weakness ng mga APC natin, yung mga sembaan natin. Doon nasunog yung Hindi nakalabas yun. Hindi na sila nakalabas. Kasi yan yung sinakyan ng mga Ranger. So parang joint talaga siya, no? Marines, Army, yung kung di ka nagkamali, under ng 5th or 1st Division yung area na yan. So after nun, Master, awarding
doon mo nakuha yung isang gold cross. Isang gold cross ko na yun. So, marami pa kaming ginawa doon na pag-grade sa mga sinasabi nila na kampo ng kalaban, pero nag-negative yung mga target namin. Marami. Hindi lang 1 o 5. Maraming binibigay na target sa amin noon, pero nag-negative yung target na binibigay sa amin. So hanggang sa kuha na lang din, naglipat na lang kayo ng kuha. Tapos nung kasi November 1, 2000, pagdating ng 2nd week or 3rd week, mayroon na kaming order na babalik ng Basilan para dumagdag sa tropa ng 1st SRB para doon sa Operation Final Option, doon sa Camp Puno Mohaji. So, ni-withdraw kami doon sa Llano del Norte, pabalik ng Basilan, sumakay kami ng boat ng Navy, diretso kami ng anong barangay yun? Yung sa may RSF, Tabuk, Basilan. Pagbaba pa lang namin doon, binigay na sa amin yung supply for 1 week. Then, sakay kami ulit ng yung mga tangke o kaya 6x para pupunta kami doon sa location ng 11 Scout Ranger Company, 14 Scout Ranger Company, at saka yung Special Operations Platoon ng FSRR para doon sa Operation Final Option. So, inaantay lang nila kami para mag-move na yung operation na yan. Parang final briefing na rin. Doon na kami nag-briefing sa LDLC. Doon na nag-briefing yung tropa. So, nag-start kami naglakad ng mga hating gabi yon. So, magdamag, maghapon, magdamag kaming naglalakad. Ang sinasabi noon ng iba, yung di ko lang alam kung kantsaw nila or sabi nila, yung 1st Scout Ranger Battalion is gumagapang patras, hindi gumagapang pa-forward. Kasi parang natatagalan or nababagalan sila sa movement ng 1st SRB noon para kunin yung Camp Puno Mohaji. Bago natin ituloy yan, ano yung Puno Mohaji? Ano yung terrain? Ano yung gaano kataas yan? Gaano kasukal? Yung Puno Mohaji kasi is parang Burger Hill na yung baba niya is fully vegetated. Then yung sa tuktok niya, kakahuyan din. Pero yan yung ginawa na kampo ng mga kalaban doon. So, yun nga sabi ko, magdamag, maghapon, magdamag kaming naglalakad. So, syempre, hindi mo rin pwedeng madaliin yung lakad kasi ang guide namin mismo noon is yung nakalimutan yung pangalan niya, pero Kafgu mismo doon sa area. Ang sabi niya kasi, huwag nating madaliin kasi marami or napakaraming landmines na itinanim. Oo, kaya dinadahan-dahan namin. Kung baka ang ginawa namin doon is kung nasaan ang inapakan ng isa, yan ang apakan lahat, buong batalyon yan, para maiwasan namin nang magkaroon kami ng casualty sa mga landmines. Oh. So, kung di ako nagkamali, April 25 yan na madaling araw. Nang umaga, sabi ko sana, nang umaga, mga alas 7, nakahold kami noon. Kung baga yung mga officers natin kasama si Batcom, nagplaplano sila o kaya nagplaplano kung ano yung sunod na movement namin. Si Major Caldillo. Ang CEO na kasama namin, 11, 14, SOPS sa 19 Company. Ang CEO ng 19 Company, si Lieutenant Cordoba. Sa 11 Company, si Lieutenant Christie, si Lieutenant Sibayan, at saka si Lieutenant Yungki sa SOP. Yan yung kasama namin sa 1st RB na para kunin yung Camp Puno Mohaji. Yan yung final option. So, kung hindi ka nagkamali, umaga ng 26 yun, habang nag-conference or nag-usap-usap yung mga officers, kami mga team, nagluluto kami yan. Nagluluto kami. Si Late Rentuaya, habang nagluluto kami, medyo humiwalay kami
konti doon sa may team namin, mga 15 meters siguro, para magluto kami ng kanin at saka yung ulam. Habang nagluluto kami, pumutok yung 105, galing ng anong barangay yun doon, nakalimutan ko na yung barangay sa Tagal. Basta yung putok ng 105, ang tinamaan ng unang putok nila, yung white phosphorus, doon mismo sa malapit sa kaldero namin ni Late Rentuaya. Doon mismo. Kasi yung talsik ng mga lupa pagbagsak niya at saka yung puti na usok niya, andun mismo sa amin ni Late Rentuaya. So, Rentuaya, alis tayo dyan. Lapit tayo sa tropa. Yan ang sabi ko. So, binuhat ni Late Rentuaya yung kalan, yung lutuan namin. Lumapit kami sa tropa. So, nakaluto na kami ng ulam noon. Baka madagdagan pa ng casualty. Kasi yan yung sabi-sabi nila, yung ranger daw is hindi kumagapang pa-forward, kundi pagapang pa-atras. Yun ang sabi nila noon. Kung kantsaw-kantsaw lang. Yun na. Nagkaroon na kami ng casualty dahil sa 105. So, isang section kada company para magbuhat ng casualty at saka yung gamit para dalhin doon sa designated helipad. Habang naglalakad sila, ang kwento na kasi hindi kasama yung team namin doon. Kasi yung team namin, casualty na si Late Rentuaya, so kulang na yung team namin. Ibang team na yung pinadala ng kumpanya namin. Na pabalik? Pabalik, na magbuhat ng mga casualty. Ang team nyo naman is pa-forward? Hindi kami nag-forward. Kung baga, step out kami sa lugar na yan habang inaantay yung mga kasama na papunta, yung nagdala ng casualty. So, nung paggabi na yan, dahil compromise na yung location namin, pero mamaya, yung pag-position namin, habang naglalakad yung tropa na i-withdraw yung mga casualty namin, doon na nakaapak ng landmine si Sergeant Villanueva. Kasi sila yung leading ata, kung di ako nagkakamali. Sergeant Villanueva, yung naputol 2 paa, yung nakaapak ng landmines habang naglalakad sila, dinadala nila yung mga casualty. Yun, nakaapak si Sergeant Villanueva ng landmines. Yan na yung sinasabi ko kanina na hindi kami makapag-forward ng mabilisan dahil nga napakaraming landmines na tinanim ng mga kalaban. Ang briefing noon, yung kapgo na guide namin is kung saan yung inapakan ng isa. Kung pwede, doon lahat ang apakan para maiwasan yung landmines. So, sabi ko nga, nung mag-withdraw na sila, i-withdraw na nila yung mga casualty namin, siguro sa kamamadali at sa umuulan, kamamadali para may ahabol yung buhay ng kalaban sa ospital, mabilisan yung movement nila pabalik. Kasi ang alam, siyempre clear na, galing na kami doon eh. Pero yung landmass is hindi cleared. So doon nakaapak si Sergeant Villanueva. Nagkaroon ulit ng nadagdagan yung casualty. Habang naglalakad sila noon, tinatawagan ng kumpanya namin kung ano yung sitwasyon ni Late Rentuaya. Sabi nila, wala na. Kasi umuulan yung time na yan. Kung may sugat ka doon, binalot mo lang siya ng puncho, ginawang parang duyan, doon mo kinarga, natubigan pa yung sugat niya, lumala. Lahat ng mga nagbuhat ng mga casualty, hindi na sila nakabalik kaagad, kundi parang sumabay na sila ng chopper para papunta na doon sa Tabuk. Hindi ko na alam kung anong nangyari doon. Basta yung sa amin noon, yung padilim na, yung araw na yan, kung hindi ako 26 yun or 25 ng April 2000. So, dahil compromise na rin yung position namin, nag-forward kami or umalis kami doon sa position namin kasi compromise na kami para magpalipas ng gabi. So, nag-harboring kami yung doon sa lugar na yan. Nag-sidestep lang kayo? Mga ganon, sari. Hindi kami masyadong lumayo kasi nga delikado yung landmines. Pero, tanaw nyo na ang objective nyo na sinasabing... Hindi namin nakikita, Sergeant, kasi sa sukal ng paligid. Napakasukal. Hindi mo makita yung harapan sa lalaki ng mga punong kahoy. Kung baga, ang pinagbe-basean lang is yung mapa. Saka yung GPS. So, nagpalipas kami ng gabi doon. So, ibig sabihin, yung dating dami namin nung
mag-umpisa kami, nabawasan na kasi yung casualty at saka yung nagbuhat, naging batalyon minus na kami. Hindi naman batalyon minus kasi meron pang isang platoon ng SOP na ano. Basta nabawasan na kami ng tropa. So, tuloy yung operation para kunin yung Mount Punmo-Haji. Tuloy yung bombing, airstrike, fire support, tuloy-tuloy yun habang naglalakad kami. Yan nga sabi ko, kung saan ang inapakan ng isa, doon kami lahat umaapak. So, nadikitan na namin yung pinakatuktok ng Mount Punmo-Haji. Pinakapaanan. O, pinakapaanan. April 28 ng umaga. Nadikitan namin at saka nakikita na namin yung tuktok niya, yung parang bakod ng kalaban. Ang tasking noon ng 19 SRC is maneuvering company. Ang leading company is 11 company din. 11 company ni Lieutenant Christie. Lieutenant Christie pa noon. So, nung nakikita na namin yung bakod ng kalaban, nakaposisyon niya yung 11 company noon. Excuse. Nakaposisyon na yung 11 company noon, nakadrop na sila lahat doon. Yung 19 company, nakabuntot, kasi maneuvering company kami. Maalala ko yan, mga alas 9 ng umaga, nag-uusap kami ni Sergeant Gracia. Pero andun na yung kampo, nakikita namin, wala pang perfection, wala pang putok noon. Parang kwentuhan lang, pero yung isip natin, andyan na yung kalaban, automatic, andyan na yung kampo ng kalaban, automatic, andyan na yung kalaban, magkakaroon na ng encounter ito. More or less estimated na lang. Mga 300 meters, or 200 to 300 meters, nakikita mo na yung bakod. Kasi yung sa pinag-approachan namin kasi, is yan yung pinakabangin na parte ng kampo ng Haji, kung baga is dun sa likod. Dito sa harapan, yung talagang daanan paakyat, merong nag-i-encuentro doon na batalyon, 55 AB yata, under ng 1st Division. Ano na yun? Pangalawang araw pa lang namin, nag-i-encuentro na sila dito sa harap. Oo, nagkakaputukan na sila doon. Yung 1st Battalion, wala pang putok noon, hanggang sa nakalapit kami doon sa kampo. Ayun sa likod. Oo. Ayun yung bumagal. So, alas 9 ng umaga, nagkukwentuhan kami ni Sergeant Gracia. Alam na namin, kung baga andyan na yung sa isip namin na encuentro ito. Kwentuhan kami habang nakaupo, nakakover sa puno. Yun na, may pumutok na isa. Galing sa kalaban. Kasi nag-o-obserban na pala yung 11 company at saka yung kalaban. Pumutok yung kalaban, ting! Ayun na. Pagputok ng ganun, volume over ng 11 company. Kami yung team ko, kasi Sergeant Gracia, sa totoo lang, nahiwalay kami sa kumpanya namin. Napunta kami doon sa 11 company. Yung company, yung buong kumpanya namin, yan yung pumalo ng left portion. Yung volume over ng 11 company, grabe yung putukan. Dikit kami kasi sa 11 company eh. Kasi kami yung leading. Ako yung lead scout ng kumpanya namin. Kami yung leading team ng 19 company. At ikaw yung lead scout? Ako yung lead scout ng company. So, nung nakakaputukan doon sa harap, grabe yung putok. Mausok, grabe usok na yung paligid dahil sa putok. Maneuver yung 19 company. Doon sa open. Wala mang ibang pagmaneuveran mo, kundi hindi yung open. Yung pinagpuputulan ng mga kalaban ng kahoy para gawin nilang bakod. Maneuver yung 19 company, putok. Pinos ng company commander namin, si late Gesta, si Sir Cordoba, pinos nila yung tropa para makadikit sa bakod. Nakadikit yung company namin sa bakod, pero hindi nakasama yung team ko. Team namin ni Sari Salinas, under Sari Salinas. Kasi nahiwalay kami, napunta kami sa 11 company. Yung kumpanya namin, andun na, nakadikit sa bakod. Ang ginawa nila para mabilis ang galaw nung nakadikit sa bakod, tinanggal yung mga backpack, iniwan doon para mabilis ang galaw. Ngayon, nung nagbubulyum of pair ng, ng, tropa, di ba? Mga
10 or 11 na yun siguro, yung kalaban na nakaharap doon sa AB, nag-iinkwentro doon sa harapan, yun ang focus nila dati. Ngayon, nung nakiinkwentruhan doon sa likod, yung sa posisyon namin, yung kalaban na nandun, nakakonsentrate sa harap, bumuhos sila ngayon dito sa amin. So, imbes na tropa Bumuhos eh. Oo. Bumuhos na yung kalaban, yung concentrate ng kalaban dito sa amin. Pero yung kumpanya namin, nakadikit na sa bakod. So, maganda yung cover. Ang naging problema doon, sa dami ng kalaban na humarap na sa amin, polymoper ng kalaban, granada, landmines, kung ano yung tinatapon sa amin. Si Late Piñales, matandaan ko, si Pabilio, marami kaming kasama sa 19 Company, na yung kalaban noon is nagbabato ng dinamita, granada, sinisigaw ng kalaban. Itong si Piñales at si Obilio is tinamaan pa nga ng binato nila na yung landmines, yung ulo nila. Ang alam nga namin noon is ginamit na yung anting-anting niya kasi yung parang abo na ano na yung ulo niya. So, nung nag-counter attack ng kalaban, bumaba na doon sa bakod, sila nang umasol sa amin. Naiwan yung bag nila Pabilio, Piñales, basta yung tropa, naiwan doon sa may bakod. Kaya nakuha, naagaw ng kalaban yung backpack ng tropa. Naagaw ng kalaban. So, yung tropa, with atras ng konti, yung iba nagtago sa sagbutan, yung bagingan, malaking bato, si Pabilio yata yan kung di ka nagkakamali. Ang akala nga namin nun is nakuha na ng kalaban. Kasi nahiwalay si Pabilio, naiwanan sa harap. Sa dami ng kalaban na umaasol, withdraw yung kalaban. Kasi hindi mo kaya sa dami nila. At saka taas sila. Oo, taas talaga. Kung baga is, igunyan lang nila yung granada. So, atras, doon, defensive position kami. Kami doon sa position namin, nakadikit kami ng 11 company, in between ng 11 company at saka SOP company, SOP platoon. Yung sa pinagdrapan ko, may punong kahoy na malaki doon, na natumba. Lumipat ako doon, pumunta ako doon sa puno niya, yung pinagputulan. Nung grabing bulimuper ng kalaban, doon dumadaan yung bala doon sa akin. Sabi ni Sergeant Salinas, "Kupong umalis ka dyan kasi yan daanan ng bala." Pero yung katabi ko noon si Sergeant Yangson o si Sergeant Guevara, yung sniper, katabi ko sila noon. Sabi ni Sergeant Salinas, "Kupong umalis ka dyan kasi dyan yung dumadaan yung bala na pakarami." Kasi nakikita mo yung 50 caliber ng kalaban, nakikita mo na ginaganyan na nila, yung gumagalaw yung dulo niya ba, pag may lumapit na aeroplano o kaya helicopter, yun yung ibinabaril nila doon. Hindi nila pwedeng iganyan yun kasi may hangganan yung pagbaba ng muzzle, yung barrel ng 50 para ibaril sa bin. May hangganan kasi yan. Pero nandiyan din, lumilipad din yung strike habang kayo doon. Oo, habang tapos tuloy-tuloy yung 105. Tuloy-tuloy yung 105. So, yung pinosisyonan ng SOP, umalis ako doon kasi doon yung daanan ng bala. Narinig ko doon sabi ni Sergeant Yangson ba yan o Guevara? Kung sniper sila, sniper din ako. Yangson, dalawa kasi. Chongson, Yangson. Chongson, So, narinig ko yan kasi magkalapit lang kami ng pinagdrapan. Sabi niya, kung sniper sila, sniper din ako. Kunin niya yung tubig niya, sabay inom. Boom! O kaya mag-position ng gano'n na unahan. Doon, kita ko, pagtama niya. Sabi niya. Pinasokan ng bala dito sa suso niya mismo, kaliwa. So, puso ang tama. Patay on the spot. Ano na yun? After lunch na ng, kung di ka nagkakamali, after lunch na ng 28 yun. So, wala lang movement yun. Hindi kami maka-forward, hindi rin kami maka-atras. So, tuloy-tuloy yung enkwentro, putukan. Pag may lumabas sa kalaban, pinag-agawan namin na barilin yan. No? Hindi rin nila kami basta-basta mabaril kasi pag lumabas sila doon, buong batalyon pa naman kayo yung babaril doon sa lalabas. Kaya ganun, putok. Tuloy-tuloy yung fire support at saka air strike. Tuloy-tuloy yun. So, dumating ng gabi, ang ginawa ng batalyon is
every 2 minutes or 3 minutes, pumuputok yung tropa. Kasi grabing dilim. Hindi, wala pang ano noon, wala pa yung NBG. Grabing dilim yan. Para hindi maklapit yung kalaban. So, putok. Palagi yan, every makalipas ng 3 minutes, putok yung tropa. Para makasave kami ng bala. Kasi hindi pa namin alam kung ano yung nandun sa taas. Andun pa lang kami sa paanan eh. Andun pa lang kami sa paanan. So, pagpatak ng umaga, yun na, enkwentro na naman. Itong si Lieutenant Jessa, April 28 yan. Itong si Lieutenant Jessa, agresibo. Pinupuntahan niya yung kumpanya namin, kinukuha niya yung mga granada. Iniipon niya yun, hali kayo, samahan niyo ako, lumapit tayo doon, magtapon tayo ng granada. Oo, yan, ganun ka-agresibo si Sir Jessa noon. Kinukuha yung mga granada namin, tapon siya doon. Tapon. Pag mabusan na naman siya ng dala, balik na naman. Nung wala ng granada makuha, ang kinuha niya is yung M203. M203 ng tropa. Ako nga maghawak niyan, M203. Pero, pinipigilan na ni Sir Cordoba yan noon na huwag kang masyadong atat kasi baka maka-disgrasya ka. So, M203, yan ang pinuputok niya. Warrior talaga? Oo, malakas ang loob. So, siguro, sa ano niya siguro, yung eagerness niya, pagputok niya ng M203, tumama sa sangaan ng kahoy, yung bala bumalik. Yan yung tumama sa kanya. So, wounded siya, si Sir Jessa, wounded. Hila siya, atras. Kasi lahat ng wounded namin dyan is, andun na lahat sa likod eh. Sa location ng, position ng 1919 company, sa Mabalasik. Lahat ng casualty sa harap, hinihila doon lahat. Pini-first aid lahat yan.